ganito, "At itiningin ko ang aking mga mata, at aking nakita ang isang lalaking tupa na nakatayo sa pangpang ng ilog. Ito ay may dalawang sungay, at ang dalawang sungay ay kapwa mahaba. Ngunit ang isa'y higit na mahaba kaysa isa, at ang higit na mahaba ay huling lumitaw. Aking nakita ang lalaking tupa na sumasalakay sa dakong kanluran, hilaga at timog. Walang hayop na makatagal sa harapan niya, at walang anumang makapagliligtas mula sa kanyang kapangyarihan. Kanyang ginawa ayon sa kanyang nais at itinaas ang kanyang sarili." Pangalawang nakita ni Daniel. "Habang aking pinapanood, narito, lumitaw ang isang lalaking kambing mula sa kanluran na tumatawid sa ibabaw ng buong lupa at hindi sumasayad sa lupa ang kanyang paa," mga kapatid. Ang lalaking kambing ay may lantad na sungay sa pagitan ng kanyang mga mata. Ito'y dumaluhog sa lalaking tupa na may dalawang sungay. Sa aking nakitang nakatayo sa pampang ng ilog at kanyang sinalakay ito na may matinding puot. Ibig sabihin po, nag-away pala ito. Ang una niyang nakita ay yung lalaking tupa. Wala pong makatayo o kahit sinong hayop takot doon sa lalaking tupa. Hanggang all of a sudden, meron pong tumatakbo na lalaking kambing, mga kapatid. At ito po ay merong isang sungay na tumuhog doon po sa lalaking kambing. Ay, lalaking tupa, I mean. Ngayon, ito na. Kung inyo pong titignan, mga kapatid, yung pong lalaking tupa na makikita po ninyo, mga kapatid, sa Daniel chapter 8, ay reference din po sa Daniel chapter 7 ng oso. Ayan. Alam po ba ninyo kung ano yung oso? Ang kaharian na sumisimbolo sa oso, mga kapatid, ay ang Medo-Persia. Tignan po ninyo, mga kapatid, yung kanyang references o pagkakatulad. Yung sa Revelation, sa Daniel chapter 8 verse 4, ang sabi dito, "Charge towards west, that is Babylon, north, that is Lydia, south, that is Egypt." Yung nasa Daniel chapter 7 verse 5 naman, 3 ribs yung kagat-kagat ng hayop na ito. Bakit? Ito po kasi yung tinalo niyang mga kaharian, Babylon, Lydia, at Egypt. Mapapansin din natin, mga kapatid, na one of the horns sa Daniel chapter 8 verse 3 ng lalaking tupa, mga kapatid, ay mas mahaba. Doon naman sa Daniel chapter 7, yung pumoso, mga kapatid, yung isang balikat niya ay mas mataas. Makikita ninyo yung comparison dahil isang kaharian lang po ang tinutukoy niyan sa Daniel chapter 8 at Daniel chapter 7. Yan po ay tumutukoy sa Medo-Persia. Pagkatapos niyan, mga kapatid, yung pong lalaking, yung lalaking kambing, no, makikita natin ang reference naman niya o katulad niya, katumpa niya sa Daniel chapter 7. Bakit? Kung inyo pong titignan, mga kapatid, in Daniel chapter 8, verse 8, ang sabi dito, And in its place came up 4 outstanding ones towards the 4 winds of the heavens. Meron pong 4 na lumabas na sungay. Sa Daniel chapter 7, yung beast na leopard naman, mga kapatid, ay mayroong 4 heads. And yan po'y tumutukoy, mga kapatid, sa 4 generals ni Alexander the Great. Therefore, yung lalaking kambing ay tumutukoy po sa Grecian Empire. Ano? Tanong, Brother Presi, bakit wala na doon yung leon? Kasi during the time sa Daniel chapter 8, hindi na po nag-i-exist ang Babylon. Bumagsak na yung Babylon. Ang present sa panahon po, ang current sa situation ni Daniel na kaharian noon, ay ang kaharian po, mga kapatid, ng Medo-Persia. Kaya wala po sa kanyang vision sa Daniel chapter 8 ang Babylon. Ang starting po ng hayop na nandun ay yung pong tumutukoy po sa tupa o lalaking tupa na tumutukoy po sa Medo-Persia. Maliwanag po ba, mga kapatid? Ngayon, ito po yung pakaiba dyan. Sabi doon, out of one of them came another horn which started small but grew in power to the south and to the east and toward to the beautiful land. Ang unang atake nitong little horn na ito, mga kapatid, ay horizontal. Okay? Ibig sabihin po, mga kapatid, ang kanyang concern ay yung political power. Started small, yung pong tinutukoy na ito ay ang Roman Empire. Ang kanyang pong concern, mga kapatid, ay politika. Gusto niyang sakupin yung beautiful land, Jerusalem, etc. Pero ito pong tinatawag nating Roman Empire na ito, nagkaroon sila ng kaisipan na tinatawag na Roma Eterna. Ang ibig sabihin, she shall live so long as men shall exist. Pero nawala po ang kapangyarihan ng politika ng Roma o yung kanyang armies bumagsak. Ang sabi po sa prophecy, and it was great.
Siya'y lumago ng lumago, even to the host of heaven. So hindi lang politika yung concern nito. Ang naging concern na niya, relihiyon. Ano po ang sabi niya? Ang sabi po niya, even to the host of heaven and some of the hosts and of the stars it cast down to the ground. Yung po binabanggit na host of heaven ay tungkol po kay Jesus Christ. So question, ano ang tinutukoy ng prophecy ito? From political Rome, nagpalit po ng mukha ang Roma. From political Rome, siya po mga kapatid ay naging religious Rome na. O ang kanya pong katangian ay kaugnay na po sa mga relihiyon. Ano po ang epekto nito? Ang sabi dito, took away from him the continual burnt offering. Ano ba yung continual burnt offering? Unawain ulit natin. Pinag-usapan natin kanina, yung sanctuary, meron silang continual burnt offering. Yung continual burnt offering ay napaka-importante pagdating sa pagpapatawad sa kasalanan ng mga tao. Without continual burnt offering, hindi po mapapatawad yung mga tao dahil kinakailangan ng sakripisyo para po patawarin ng mga tao. Malinaw po ba mga kapatid? Nakakasunod po ba? O masyadong mabilis? Ngayon, ito na. Bakit sinabi na ang inatake nung Rome, religious Rome, mga kapatid, ay yung continual burnt offering? Alam po natin na sa sanctuary, ang pinaka-high priest po dyan, mga kapatid, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang high priest, ang mediator, wala pong iba kundi ang ating Panginoon. Kapag hihingi ka ng tawad, didiretso ka na sa high priest, tama? Ngayon, anong ginawa ng Roman Catholic Church pagdating sa pagpapatawad? Kapag ikaw ay magpapatawad o hingi ng tawad, mga kapatid, ang sabi po ni Pope John Paul II, don't go to God for forgiveness of sins, come to me. Ano po sabi, mga kapatid? Huwag kang pupunta sa Diyos para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Kailangan mong lumapit sa akin. So yung kanilang doktrina ay ipinasok nila, kaya ang sabi ng Bible, the continual burnt offering, tinanggal daw po. Kasi ang inatake na ng Rome, mga kapatid, from political Rome, nag-change siya into religious Rome, which is ang point, mga kapatid, is kunin ang para kay Kristo. Kaya ang sabi pa po sa kanilang mga libro, mga kapatid, the poor sinner kneels at his confessor's feet. He knows, he's not speaking to an ordinary man. Kapag daw ikaw nagkasala, pupunta ka daw po sa pare, at doon ka luluhod at hihingi ng tawad. At ang sabi doon, he knows, he is not speaking, hindi daw siya nagsasalita sa ordinaryong tao, kundi sa another Christ. Nakita niyo, mga kapatid? Kaya nga po, kahapon, ang topic natin, pag hindi mo kilala si Kristo na siya pala yung nagpapatawad ng kasalanan, pupunta ka sa iba para humingi ng kapatawaran sa iyong kasalanan, which is mali pala talaga. Kasi ang tunay na kapatawaran, makikita at mapupunta natin sa ating pong Panginoon. Ang sabi dito, mga kapatid, he hears the words, ang sabi po ng pare, I have sold thy sins, and the hideous load of sin drops from his soul forever. So kapag daw sa pare ka humingi ng tawad, tinitignan mo daw ang pare bilang ibang Kristo. At ang sabi po dito, mga kapatid, sabi dito, and the host was given over to it together with a continual burnt offering, through transgression, and it cast down truth to the ground. Nakita niyo po ngayon, mga kapatid, pag sinabing cast down the truth, yung mga katotohanan, hindi na po pinapahalagaan sa lugar po ng Roman Catholic Church. Wala po akong gustong personal na sabihin about that church. Ang sinasabi ko lamang po ay yung doktrina sa loob ng Roman Catholic Church. Kamukha po ng malinaw na binabanggit sa Bible na kapag ang tao ay sumamba sa Diyos-Diyosan, ito'y kasalanan. And yet, doon sa loob ng Roman Catholic Church, may kita mo na sumasamba sila sa mga ribulto. Naalala ko, mga kapatid, meron akong kausap na isang Roman Catholic defender. Ang sabi po ng Roman Catholic sa akin, brother, kaya naman kami sumasamba dyan. Kasi pag nakikita namin yan, naaalala namin yung tunay na Diyos. Sabi ko ganito, mga kapatid, kayo sumagot. Tama ba ito o hindi? May isang babae, naghihintay lagi sa kanyang asawa. Dumating yung kanyang asawa. Pagdating ng kanyang asawa, tinignan ng babae yung pitaka. Ganun yata yung ginagawa ng mga babae, taga-check kung may pera o wala. So, chinek. Nakita ko ng babae, mga kapatid, na iba yung picture nung nasa pitaka. Ibang babae. Tinawag yung asawa niya, Honey, bakit iba picture nito? Dapat picture ko .
Ano sabi ng lalaki? Ay, honey, kasi pag nakikita ko yan, naalala kita. Alam niyo mga kapatid, maraming bagay na pwede tayong pag-usapan pagdating dito sa mga katotohanan kinas down, pero hindi yun yung focus natin. Ang focus natin ngayon mga kapatid, kung bakit umunti ang pagbibigay ng importansya sa repentance because kung ano po ang ginawa ng mga taong ito. Because kung ano ang ginawa ng iglesia ito, na to the point mga kapatid, na para patawarin ka sa kasalanan mo, kahit magbigay ka sa church, pwede ka nang mapatawad. Ano, yan po ang isa sa reason kung bakit lumabas ang mga reformador, kagaya po ni Martin Luther. Ngayon, kung atin pong titignan, sa Biblia, wala pong iba na sinasabi ang Bible na pwede tayong hingan ng tawad, kundi po ang ating pong Panginoon. Na kapag tayo ay mayroong kasalanang nagawa, hindi mo kailangan pumunta sa church, kailangan mong lumuhod, kailangan mong manalangin, kailangan mong magpakumbaba, at kailangan mong ihayag yung iyong mga kasalanan at ihingi ng tawad dahil ilinisin tayo mismo ng ating Panginoong Hesus sa ating pong mga kasalanan. Mga kapatid, ang sabi pa po dito, it is true that there must be repentance before there is pardon. But the sinner must come to Christ before he can find repentance. Ibig sabihin mga kapatid, ang pinakang solid pa rin na pundasyon kung gusto po natin mga kapatid ng kapatawaran at pagpapakumbaba ay paglapit ulit kay Kristo at magkaroon ng repentance at magkaroon ng kapatawaran. Alam po nyo, bakit kailangan ito? Bakit kailangan ng pagpapakumbaba? Kasi sabi dito, sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko nais, ang ginagawa ko, subalit ang kinapuputan ko, yun ang ginagawa ko naman. Sa ibang translation mga kapatid, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Marami po ba sa atin naka-experience na gusto nating maging mabait? Yung gusto natin na magkaroon ng pagbabago, gusto natin ng, ayaw na natin actually magkaroon ng bisyo, ayaw na natin magalit, pero pag uwi pa lang sa bahay, pag nakita pa lang natin walang sinaing, nagiging dragon ka na agad. Alam mo yung mga experiences na gusto mo ng Lord, gusto ko na pong magpakabait, Lord, gusto ko na pong magpakabuti, Lord, gusto ko na pong magbago. Pero yung katawan mo hindi nagre-respond, mukha pa rin dragon. No? Alam niyo po, sabi pa sa Bible mga kapatid, at sa writings ni Ellen White, there is no salvation without repentance. No impenitent sinner can believe his heart unto righteousness. Repentance is described by Paul as godly sorrow for sin. Ang repentance pala mga kapatid, ito pala ay yung paraan ng Panginoon para tayo ay malungkot sa kasalanan. Ibig sabihin po, ito pong repentance na ito, kapag nagpapakumbaba ka na, inaayawan mo na yung kasalanan na nakakasanayan mo. Alam niyo, sabi pa sa writings ni Ellen White, there are many who fail to understand the true nature of repentance. Bakit? Multitudes sorrow that they have sinned and even make an outward reformation because they fear that their wrongdoings will bring suffering upon themselves. Meron pong iba na kaya gusto nilang magbago kasi takot silang maparusahan. Meron po sa atin mga kapatid. Kaya kung minsan, naaalala ninyo kapag mayroong usapan about persecution, maraming sumisimba. Pag pinag-usapan ng persecution, ang Sunday law, maraming umatin. Bakit? Kasi takot. Marami sa atin nagiging active dahil takot. Marami sa atin gustong magsisi. Bakit? Dahil takot. This point of time mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang repentance ay hindi po dapat motivated ng pagkatakot. Dahil kapag ang repentance mga kapatid ay motivated ng pagkatakot, yung repentance po hindi magtatagal. Kasi time will come, yung ating po kasing puso ay laging palaban. Every time mga kapatid na tayo ay laging natatakot, yung ating pong puso mga kapatid, yung ating pong isip ay nag-create ng panibagong neurons na kung saan ito po ay nagbibigay ng protection sa atin para po yung takot malabanan natin. So dumadating sa point na kapag tayo ay hindi na masyadong natatakot, ano na ginagawa natin? Petics na lang ulit. Upo na lang tayo ulit. Minsan simba, minsan hindi. Minsan worship, minsan hindi. Pero alam niyo po ba mga kapatid, nililinaw po natin sa atin pong pag-aaralan ngayon na ang repentance pala ay bunga ng pagpapakumbaba. Ibig sabihin, always and always remember, sa panahong walang-wala ka, sa panahong hirap na hirap ka, sino ang umalalay sa iyo?
Sino ang nagbigay sa iyo ng kaalaman na muli lumapit sa ating Panginoon? Wala kang iba, kundi si Jesus Christ. Ang sabi pa po mga kapatid dito, repentance includes sorrow for sin and turning away from it. Kaya po sinabi mga kapatid, na ang repentance ay change of mind because it is the time na magkakaroon ka ng changes at pagbabago. Repentance is a gradual process. Dahil po ang method way mga kapatid ay change of mind, change of heart. Pag naunawaan mo kung bakit ka magkakaroon ng pagbabago, mas madali kang magbabago. Pag naunawaan mo at mahal mo yung reason kung bakit ka magbabago ay dahil, mga kapatid, magkakaroon kayo ng mas malawak na pagbabago sa iyong sarili. Ito po ang sabi mga kapatid. Hebrews chapter 4, verse 15 to 16. Sapagkat tayo ay may isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa sa tinukso sa lahat ng mga paraan. Gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayo may katapangan sa trono ng biyaya. Ano pong tinutukoy dito sa verse na to? Ang tinutukoy po sa verse na ito ay wala pong iba kundi repentance. Bakit? Mga kapatid doon, ang sabi nga po natin at pinag-aralan nga po natin, kapag ikaw ay magkakasala, ang kanila pong sinasakripisyo ay yung pong mga hayop na nakita ko natin. Kambing, tupa, toro. Ito pong mga kambing, tupa, toro na ito, kapag sila po ay naghandog mga kapatid, wala po itong kinalaman sa kasalanan mo, pero kailangan mong ilagay yung iyong kamay doon sa kanilang mga noo, na yung iyong kasalanan ay nililipat mo sa kanila at sila yung namamatay para sa iyo. Minsan sabi natin, Brother Gracie, ba't gano'n? Ba't kailangan pamamatay ng ating Panginoon? Alam niyo po ganito, meron pong isang kwento, meron pong isang hari. Nakita niya na nagkakaroon ng malaking nakawan doon sa kanyang lugar. At doon sa lugar niya, sabi niya, kung sino ang makikita ko na may kasalanan ng nakawan, siya ay lalatikuhin hanggang magkasugat-sugat yung kanyang katawan. Alam niyo mga kapatid, ito na. Nagkaroon ng investigation. Ang nahuli po na magnanakaw ay yung kanyang nanay. Ngayon, kung ikaw yung hari, anong gagawin mo? Kailangan niyang ipatupad yung batas, pero kailangan niya rin i-express yung pag-ibig doon sa kanyang nanay. Alam niyo po kung anong ginawa ng hari? Siya na lang. Kailangan matupad yung kanyang batas, kailangan din po na ipakita niya yung kanyang pag-ibig. Mga kapatid, sa part po ng ating Panginoon, kailangan niyang ipakita na ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan, pero at the same time, kailangan din po niyang ipakita sa atin yung kanyang pag-ibig. Ang sabi po mga kapatid sa Bible, kaya po tinawag na dakila at sakdal ang tabernakulo ng pinaglilingkuran ng Panginoon, at siya yung pinakapunong pari, at may mga bagay na mabuting dadating sa pamagitan niya. Kasi daw po, yung kanya pong experience mga kapatid, yung ibinigay daw po niya sa atin, hindi daw po sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at dugo ng mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Kaya pala sa Bible mga kapatid, kahit gaano kalaki ng pagkakasalang ginawa natin, sa panahon natin ngayon, hindi na natin kailangan magsakripisyo. Hindi na natin kailangan mag-alay ng kung anong hayop, kundi tinapos na ito ng Panginoon dahil ang supreme sacrifice ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Yun nga lang, hindi po natin nare-realize ito na para bang kapag tayo ay nagkakasala, mas lalong ayaw natin lumapit sa Kanya kasi akala natin hindi niya tayo matatawarin. Yun pala mga kapatid, alam ng Panginoon na the moment na mas lumalapit tayo sa Kanya, the moment na mas minamahal natin siya, the moment na pumupunta tayo sa Kanya, mas nakikita po natin yung ating pong mga kasalanan. At dapat, habang nakikita natin yung ating mga pagkakasala, mas lalo tayong natututo na tayo'y humingi ng pagpapatawad sa mga kasalanan na ating pong nagagawa. Kaya ang sabi po dito mga kapatid, gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Yung pong ibinigay ng Panginoon mga kapatid ay sobrang laki ang kanyang buhay. Ang sabi pa po mga kapatid sa Bible, sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga toro at ang abo ng mga dumalagang baka na iniwiwisik sa mga nadungisan ay makapagpapabanal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo? At sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, ay inihandog ang kanyang sarili na walang dumi sa Diyos
ay maglilinis ng ating budi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Mga kapatid, yung repentance is actually a privilege sa atin. Privilege na lumapit sa Panginoon na noon sobrang hirap pagdating kong humingi ng tawad. Kasi kinakailangan po ng pagbubuhos ng dugo ng mga hayop. Pero this point of time, mga kapatid, hindi na po natin kailangan pa na maghandog, kundi ang handog na natin na walang hanggan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid, during the time na ang ating Panginoon po ay pinapako sa krus, during the time na ang Panginoon po ay nakapako na sa krus, sugat-sugat, ang sabi dito mga kapatid sa early writings, the angels had viewed the agony of their loved commander until they could behold no longer, and they veiled their faces from the sight. Ano po sabi mga kapatid? Sa una nakatingin yung mga anghel, tinitignan nila ang ating Panginoon, sugat-sugat, dumudugo ang kalamnan. Pero sabi sa Isaiah mga kapatid, from His wound we are healed. Mula po sa mga lantay tayo gumaling. Ang sabi ko, unang kitang-kita ng mga anghel kung paano naghirap ang Panginoon. Pero after na kanilang nakita yung tindi ng sugat, yung hirap, yung pagod ng Panginoon, hindi na nila ito maatim. Kaya bumalikwas na po ang kanilang tingin at hindi na nila ito tinignan. Ang sabi po sa sumunod, ang sabi daw po mga kapatid ng mga angel, who can measure the love of God? To the point na ang mga anghel, mga kapatid, cannot comprehend. Bakit cannot comprehend? Kasi alam niyo mga kapatid, sa writings ni Ellen White, ang dami pong kinreate na mundo ng Diyos. Ito lang po yung mundo na kinreate ng Panginoon, na kinreate niya yung mga tao according to His image. Ito lang po mga kapatid. Just imagine, wala pong ibang mundo na kinreate ang Panginoon, na kinreate niya according to His image. Tayo lang po. Yung katabi ninyo. Kung minsan kinagagalitan, minsan galit. Pero tayo po mga kapatid ay kinreate ng Panginoon sa Kanyang image. Pero ano po nangyari mga kapatid? Sa lahat-lahat na mundong ito, tayo lang po ang nagkasala. Kung sino pa yung na-create sa pamamagitan ng image ng Panginoon, yun pa yung nag-fall short sa ating Panginoon. And ang sabi po mga kapatid ng mga anghel, who can measure the love of God? Kasi yung angels cannot comprehend it. It is to them a depth of mystery that they cannot fathom. Hindi nila maintindihan. Angels marvel at the divine love manifested for fallen men, but men themselves remain indifferent and unimpressed. Alam natin mga kapatid, na yung ating Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Alam natin kung paano siya naghirap. Pero ang sabi ko mga kapatid ni Ellen White, but men themselves remain indifferent and unimpressed. Paano natin makikita na we are unimpressed when it comes to the message of the cross? Kapag tayo po mga kapatid ay tinatamad ng mag-church, kapag tayo mga kapatid ay nawawala na ng gana ng personal relationship sa ating Panginoon. Just imagine, kung wala si Kristo, baliwala po tayo. Sino po ang nagpapahalaga pa sa atin bukod sa atin pong pamilya? Pero baka nga po yung iba, hindi pa pinapahalaga ng kanilang pamilya. Alam niyo mga kapatid, it is from my personal testimony na ako po ay hindi favorite simulang bata pa lang. Hindi po ako actually favorite mga kapatid. Dumating ako sa point na naghanap ako ng pwede kong bigyan ng time ko, yung pwedeng makapag-appreciate po sa akin. Dumating po ako sa time mga kapatid na ako po ay na-addict sa video games. To the point na ang lifestyle ko po, after ko po ng school, ako po ay pumupunta mga kapatid sa computer shop. Pagdating po ng Friday, hindi po ako uwi niyan. Buong magdamag po, nandun ako sa computer shop nakikipagpustahan. Kung sinasabi niyo po na yung mga anak ninyo addict na sa computer games dahil naglalaro 2 to 3 hours a day, mga kapatid, ako po, partida, nag-aaral pa, nagko-computer na, computer din. Ang ginagawa ko po niyan mga kapatid, Sabado po ko ng tanghali umuwi ng bahay. Bakit? Maglalaba, matutulog ng kaunti. Pagkatapos niyan mga kapatid, babalik po ko ng computer shop. Pagbalik ko po ng computer shop, may ipagpustahan po ulit ako. Pagdating ng linggo, buong linggo, mga kapatid. Monday na po ako ng umagang uuwi. Minsan, madaling araw ng Monday. Ano? Bakit? Kasi doon ako nakita ng appreciation. Na-appreciate nila ako.
Actually, habang lumalaki ako mga kapatid, dumating po ako sa point ng isa sa nakita ko na nakapag-appreciate sa akin ay yung grupo ng mga spiritist. Alam niyo ba yung spiritist? Sila po yung nakita kong nag-appreciate sa akin during that time. To the point mga kapatid, na the reason kung bakit ako na-convert sa Iglesia ni Cristo, dahil parehas po ng doctrine, ng state of the dead, ng Adventist, ang Iglesia ni Cristo, na kapag ang tao namatay, wala nagpumunto kundi tulog lang, doon po ako naakit sa doktrinang yun. Bakit? Kasi nung ako po yung naging part ng Spiritism mga kapatid, inopen po nila yung aking third eye, hindi naman po kita. Inopen po nila yung aking third eye mga kapatid, at doon po ako nakakita ng mga iba't ibang mga kung ano-anong espiritu, na itong mga spirit na ito ay mga fallen angels, to the point na ako po ay natakot. To the point mga kapatid, na dumating pa nga sa sitwasyon na mayroon akong kasamang naglalaro. To the point mga kapatid, na hinanap ko yung sarili ko sa pamagitan yan, pero ang bottom line mga kapatid, natatakot lang po ako. Alam niyo po kung ano nangyari? Lumapit po ako doon sa Iglesia ni Cristo dahil doon ko nakita yung doktrina about the state of the dead at pinaliwanag na yung mga taong namamatay, wala pong nagmumulto. At ang kinagulat ko mga kapatid, yung palang doktrinang iyon ay kinuha